Alright, Grandmaster, magandang araw. Ating balikan yung magandang laban at performance ni Jerwin Asilo, no, para sa bansang Pilipinas. At ito naman is contrast sa kalaban niyang hapon na si pangalan si Nasukawa, no, si Tenshin Nasukawa. So si Asilo dito is yung naka white and blue na stripe na na short, and si Nasukawa naman is yung naka gray and white na combination ng kanyang mga suot. So makikita natin kaliwete si Tenshin Nasukawa at kanan naman to sa ating pambato na si Jerwin Asilo. So hindi naman natin tatapusin yung buong laban and papanoorin lang natin yung performance ni Asilo dito dahil napakaganda ng performance niya noong pagdayo niya sa Japan at matindi rin yung nakalaban niya, no. To si Tenshin Nasukawa, nakilala lang to, no, nung nakalaban niya si Floyd Mayweather and natalo nga to ni Floyd Mayweather. At ito, nagseryoso na siya sa professional boxing. Kickboxing ang nito kickboxing or MMA. So, yun yung kanyang yung kanya talagang sport sa fighting. Pero nag-switch na siya dito sa boxing and so far so good, no. Maganda naman yung naging performance and improvement niya. So, makikita natin ganda ng ng counter at handang-handa talaga si Jerwin Asilo dito sa laban na to. So ito na si Jerwin Asilo, nakita ko talaga na hindi siya naninibago, no. Siya yung tipo ng boxer na kahit dali mo sa sa ibang bansa or yan na, dyan na nga sa Japan is nagpe-perform, no. Napakaganda ng performance niya. And dito sa naging laban na to, hindi naging madali ito para kay Nasukawa. Mostly kasi yung mga nakakalaban ni Nasukawa nung mag-pro na siya is nananockout niya. Pero pagdating dito kay Asilo, hindi niya magawang i-dominate ito si Asilo. So nag-boxer, no, boxer style itong si Nasukawa dahil nga may lakas na suntok itong taglay na si Jerwin Asilo, may taglay na suntok na malakas talaga. At yun nakikita natin hindi siya nahihiyang bumitaw ng mga suntok. Bagamat nasasalag nga nung kalaban niya na si Nasukawa. And yan, no, talagang sumusugod din siya, no. So kung may pagkukulang dito si Jerwin Asilo is yung forward movement, no, para makapasok talaga siya, kailangan dumikit niya. And pag via distance talaga is nagugulangan siya ni Nasukawa dahil gumagamit ng jab, 1-2 combination, mabilis sa suntok. Pero pag di kita, nakikita natin talagang tinatamaan ni Asilo and natitigilan din ito si Nasukawa. So hindi rin basta-basta makapasok ito si Tenshin Nasukawa ito kay Asilo. So yun na nga, no, saglit lang. Okay. Uy, ganda ng counter na kanan ni na Asilo, And always siya umaatras, no. Siguro sa depensa din, no. Yung depensa, ang diskarte ni Asilo kasi is counter, no. Kailangan, ang gusto niya is ka-counter siya. Yun yung kanyang ability talaga. Pero yung ginagawa naman ni Nasukawa is hindi talaga siya nag-overshoot, no. Hindi talaga siya sumusuntok ng todo bigay upang ma-out of balance siya. So talagang nahihirapan kumounter to si Asilo. So maka-counter man si Asilo, hindi naman persado dahil talagang pitik-pitik lang yung suntok ni Nasukawa. So yun yung importansya ng maayos na mga suntok. So hindi din nahuli ni Jerwin Asilo. Yung pagsuntok ni Nasukawa, hindi niya ma-counter ng maganda. Dahil papitik-pitik lang din ang suntok. Okay, dito. Magamit ng jab. So, yung mga Japanese boxer, no, talagang gamit na gamit yung jab nila. So, talagang pinag-aralan nilang mabuti paano gamitin yung jab sa effective way, no. Dito sa corner, tingnan natin. And hindi rin talaga masugod ni Nasukawa kasi nga counter to, counter puncher to si Jerwin Asilo. Talagang pag nagkamali ka, hindi siya natatakot bumitaw ng counter. Talagang ibibitaw niya automatic yan si Jerwin Asilo. Napakaganda ng performance niya dito. Para sa akin, no, not bad kahit natalo siya dito, napakaganda pa rin ng performance niya.
Okay, tingnan natin. So hindi naman natin tatapusin 'to, no? Tingnan lang natin yung naging performance. So dito nga atrasado si Jerwin Asilo. So kaya nakuha din ni Nasukawa. So always hinahat ni Nasukawa to si Jerwin Asilo. Always on the on the ropes and on the corner pag umaabante to si Nasukawa. So isang way din yan ng mga boxer para makuha mo yung dominance or yung sa scorecard or sa pagtingin ng mga horado. So importante din 'yun. So, wala yung light natin. Okay yun. Galing ding umilag si Asilo, ano. Pero may mga times lang talaga na wala siya sa tamang distansya, bumibitaw siya ng suntok. And doon siya nakaka-counter naman ni Nasukawa. Pero pag dumikit talaga, bumibitaw talaga si Asilo. Hindi, ang ganda ng suntok ni Asilo. Nasaktan doon si Nasukawa, kunwari, hindi lang, Pero yun yung delikado talaga, Talaga pag sumusugod si Asilo, wala ring magawa si Nasukawa kundi umatras. So napakaganda ng performance ni Asilo. Gusto ko pa siya makita na lumaban ulit. And maturity, kailangan pa talaga ng maturity and technique and style upang manalo. In the eyes of the judges. So yun ang kailangan talaga. Kailangan kung lalapit siya, paunti-unti kailangan dumikit. Huwag siya masyadong bumitaw ng wala sa tamang distansya. Yung depensa niya, siguro kailangan bawasan niya ng ilag, more likely sa lag para maka-counter siya ng maayos. Kasi counter puncher. So kung masyado ka mailag, mahirapan ka talagang maka-counter. Pero kung sasalag ka lang, masasalag mo yung suntok and nandun ka sa napaka-iksing distansya, pag sumala yung kalaban, talagang matatamaan mo yan. Pero yung mga galaw dito na Asilo is still good enough, nakipagtunggali talaga siya, nakipaglaban talaga. So yun lang, Craft Master, at maraming salamat.